Congratulations! You just made one of the best choices of your life. You are on the right path now. Welcome to the future. Welcome to the future. The world is in financial disarray. Currencies failing, economies in wild flux, jobs being... What's up mga ka-alien? Siyempre, medyo gumaganda-ganda ang market ngayon, ha? So, iba na naman ang venue natin. Wala na tayo dun sa maraming mga natutulog. So, dito tayo ngayon sa beach. Yan, ha? Tingnan nyo. Oh, mga ka-alien. Diba? Yan, kasi bakit ang market? Yan, pabalik na tayo sa magandang market, diba? Oh, magtutuloy-tuloy na ba to? Kasi ano di ba? Parang nasanay na ang market ng ganito laging bagsak dahil sa war, dahil sa kung ano na lang problema ng mundo, diba? Oh, tingnan mo ngayon, meron na naman yung hantavirus na yan. Ay nako mga ka-alien. Pero wala, hindi napapansinin ng market yan. Kasi sawang-sawa na ang mga market makers sa bagsakan. Medyo gumaganda. Bitcoin, pumalo ng 80, 81, 82, I think parang 83. Diba? So babay na rin yung mga ibang mga crypto coins. And then, syempre magre-retrace. At doon siya lagi bumabalik sa $79,000. Siyempre, lilipad ulit yan. So, yun na. So, again, ito pala ang inyong kaibigan, si Jersab, the Forex and Crypto Trader. Kanya-kanya pala tayo, It's not a financial advice. Kanya-kanya tayong bili, benta. Siyempre, Dior muna, Dior. Bago bumili ng mga stocks. O do your own research. So far, update lang tayo. Yun nga, pati si gold, umakit na rin. Sawa na sa market na pabagsak. Kaya, yan, mga ka-alien. So, di ba? So, ang ganda ng buhangin dito, mga ka-alien. Kasing ganda ng mga narrative na tokens ngayon. Tingnan nyo, White Sun. O, yan, White Sun. Yan. Kasi gumagandang market di ba? Kaya yung narrative niya ganun din. Paano ba sakyan ang market? Yun nating i-share sa inyo ngayon. So, kung ano ngayon ang pinag-uusapan, di ba? Kung gusto natin kumita sa trading, lalo na sa cryptocurrency, sa mga stocks, yun natin sakyan. At titingnan natin kung ilan na bang holders, ilan bang market cap ng isang token, kasi dyan magbabase kung madali bang lumipad dyan na konting pasok lang, sabihin natin 1 million, 2 million lang na investment, lilipad agad. At syempre naturo na natin dito sa channel natin yan yung kaibahan ng low market cap at high market cap, diba? Panoorin nyo na lang sa mga hindi pa nakakita, nakapanood nun dito sa Crypto Holalysis channel ko. So ayan, anong pinag-uusapan yon, diba? Kasi nasa digital age na tayo ngayon, o nasa digital era na tayo ngayon, nasa humanoid, robotics, AI era na tayo ngayon. Habang hindi pa masyadong mataas ang presyo ng mga AI token, mga ka-alien, ayun ang tututukan natin. Diba? Ang dami nagliliparan niya ng AI, PAI, Eliza OS, lumakyat, Rise AI, diba? Mga robotics AI ngayon. So, kung hindi natin sasakyan yan, mga ka-alien, malabo. Diba? Lalo na kung ang kapital ninyo napakaliit. Halimbawa, ang kapital ninyo 5,000 lang, 3,000 lang, 10,000 lang, 20,000 lang, liit. 50,000 lang, hindi masyadong malaki yan. Wala yan. Tapos, doon kayo papasok sa napakamahal, like Bitcoin. XRP, yung mga matataas na ng circulating supply, mga matataas ng market supply. Yes, oo, aakyat yan. Pero dahil napakamahal na ng presyo at napakarami na nag-invest, kailangan din kung ano yung market cap niyan, kailangan yun din ang papasok para dumoble. Halimbawa, di ba? XRP o Bitcoin, trillion ang pumapasok. Sa XRP, billion naman. Ilang billion.
Kailangan mag-billion-billion din papasok dyan para umangat at lumipad dyan. Pero yung mga AI ngayon, lalo na yung mga nasa DEX, naku, cents pa lang, sintabo pa lang. At saka yung mga meme coins na sintabo pa lang. Konting invest mo lang dyan. Diba, nakapasok ka ngayon, may nag-invest ng $10 million o $1 million to $10 million. Naku, ang taas ng lipad niyan. Di nadamay ka, kumita ka rin ng malaki kahit konti lang pera mo. Kasi nga madali siyang i-double, i-triple, i-quadruple. Kasi nga, yung market cap maliit pa. So, sa financial advice, pero ako, lalo na maliit lang kapital ninyo, yung sa mga malalaking capital na may mga 100,000, 500,000, million, ayan, pwede kayo dun sa mga sikat, di ba? Pwede kayo dun sa Bitcoin kasi medyo kikita yan. Pero yung mga kapital lang na ako konti, 3 o 3K, 5K, 10K, 20K, naku, wala yun. Huwag kayo doon, lalo na ngayon na nasa mataas ng presyo, di ba? Ng ibang mga top 10. So doon tayo hahanap sa mga AI. Kasi nga, mura pa, at yung pera mong kukonti, pwede pa maging times 10 yan. Yung iba nga, nagka-times 1,000 pa yan. Pag sinakyan niya ng madla, diba? Lalo yung mga robotics. Diba? Diba? Ang dami ngayon. Diba? Magtatanggalan na nga sa ibang bansa. May nagtatanggal na ng company ng mga empleyado kasi ang ipapalit na yung robot. Kasi isang robot, isang humanoid robot, 50 employees na ang katapatnan. Nakakatipid sila, di ba? Lalo na sa panahon ngayon na masyadong bagsak ang ekonomiya. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil sa inflation, di ba? Kaya isip-isip tayo paano kumita dito, lalo na sa mga maliliit lang na kapital. Hanap, search, do your own research. Doon tayo sa mga AI, robotics. Pag yang lumipad, tingnan nyo yung pay AI, di ba? Yung nakasakay nun, sinabi ko yun, di ba? Times 3 agad yung pera na nakasakay dun. Di ba? Pero ang sabi ko, kikita kapag nasa pinag-uusapan at nasa low market cap pa. Ayan, siya mga ka-alien. Muli, kasi bibiyahe pa kami pa uwi. Kung ganito ng lugar ko, yan. Kasi magandang market ngayon. Yan. White sand. Ito, nakalimutan ko tuloy. Muli, ito po, si Chersab, the Forex and Crypto Trader. Paalam, pansamantala.